Paano nga ba natin maa-achieve ang wooden effect ng ating cake board? So nakikita nyo, ang ganda, di ba? Minsan makikita natin yung ganitong effect sa mga wedding cake, lalo na mga rustic style. So una, ang kailangan natin dito guys ay styro. Ang size na to ay 14 inches, 14 by half inch. Ayan. So makakabili kayo sa mga baking store. And then uukitan nyo na siya ng parang ganyan, uka-uka. So depende sa inyo kung anong ukit yung gagawin nyo. Pwedeng paslan, pwedeng padiretso. Dito guys, gumamit lang ako ng cutter para pang ukit. And then meron akong natirang mga fondant dito guys. So dapat malaki yung gagamitin kong fondant since ito na lang yung natira. Kaya gilid na lang yung babalutan natin. Maganda kasi kung mababalutan nyo ng buo yung pinaka-styro nyo na yan. So dahil wala tayong extra fondant na white, yan na lang yung pinagkasya natin. At pagkatapos nga nun ay i-bucket nyo siya base dun sa mga inukit nyong styro kanina yan para lumubog or magkaroon ng effect yung pinaka-fondant nyo na para makita yung mga inukit nyo kanina. And then kukulayan na natin siya guys. So gamit lang tayo ng green, brown, and black. So pag mixing nyo lang yon or lagay-lagay lang kayo, bahid-bahiran nyo lang. So unang ginamit ko dito ay color green and then pinaikutan ko siya ng pabahid-bahid na katulad niyan. And then, feeling ko magiging dark yung kulay niyan. Naglagay din ako guys dito ng yellow. So, hindi ko na napakita yung pinaka-food color natin ginamit. Pietraco gel lang yung ginamit natin na kulay yellow. And then, ipinatak natin siya. And then, same procedure lang din. Ipahid-pahid nyo lang siya dyan para magkaroon ng parang ganyan, parang lumot style yung ating pinaka-wood. At pagkatapos nga ay kulay brown naman yung ating ilalagay. So, ganun lang din. Matatansyan nyo naman kung nakikita nyo na yung linaw ng pagka-wooden style. O yung parang kulay tablan na siya. So, depende sa inyo kung ano ba yung paghahalu-haluin yung kulay. So, sa akin kasi, ang ginamit ko lang ay yellow, green, brown, and black. Sa black naman, konti lang nilagay ko lang yon. Pinanglagay ko lang yon sa pinaka malalim na part. Ayan. So, 'di ba? Ganyan lang guys kasimple. Meron na tayong effect na parang kahoy, 'di ba? And then tinap ko lang siya ng foam, ayan, para hindi masyadong malagkit. And then dahil kukunin na din yung cake para mabilis siya guys matuyo. Kaya medyo tinuyo natin ng bahagya gamit yung ating pinaka-foam. Pwede nyo din siyang punasan ng tissue and then dikitan nyo na ng glue gun. Ilagay nyo na yung pinaka-board nyo. So, ganyan yung magiging kalalabasan niyan, guys. And then, dahil gusto nga natin na may effect pa din yung pinakaibabaw ng ating pagpapatungan ng cake, dahil sabi ko nga kulang na tayo sa white fondant dito, ginamitan na lang natin siya guys ng icing and then gumamit tayo ng brush saka natin ipinaikot dyan. Yan, katulad niya para magkaroon ng effect. And then, nilagyan lang din natin siya ng food color na kulay brown. And then, ibahid-bahid nyo lang gamit ang brush na yan. So, di ba? Napakadali lang gawin. And then, paganahin nyo lang lagi yung imagination nyo para makagawa kayo ng mga gusto nyong style sa inyong cake. And then, ganyan lang guys kasimple ang paggawa ng ating wooden effect na cake board. So, para maganda ang kalabasan and then maging rustic style. So, ganyan lang guys. Thank you for watching. Bye!